So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, binabasa ko po kasi itong kakaibang kinikilos ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Kasi daw po na marami daw po siyang alam, may mga hawak daw po siyang maraming ebidensya regarding nga po dito sa pangungurakot ng flood control project sa Pilipinas. Pero habang binabasa ko yung mga report sa kanya, pinapanood yung mga interview, at saka tinitingnan ulit yung mga sinabi niya, ang lumalabas dito, hindi naman pala ganun kalaki yung nalalaman niya dito. Kung ano yung nalalaman po ni Ping Lacson, kung ano po yung nalalaman po ni PBBM, at kung ano pa man yung nalalaman ng mga ibang mga congressman regarding nga po dito sa scandalous na flood control na to, parang hindi pa ganun kalaki kumpara kay Magalong. Basic lang, ibig sabihin. Kasi papakita ko to sa inyo, no? So ngayon, no, dahil nga po sa dami ng mga sinasabi nga po ni Benjamin Magalong, so ngayon, iniimbitahan po siya sa House kasi makakaroon din po ng hiwalay na investigasyon yung House regarding nga po dito sa scandalous na flood control. So dito, no, merong interview dito si Benny Abante. So sabi dito, show up in House flood probe or shut up, Abante tells to Magalong. O ito, dyan sa mga taga-suporta ni Magalong, okay. Sa lahat ng mga sinabi ni Magalong since before, nagpakita na ba siya ng ebidensya? Tayo, no, kung may papakitang ebidensya si Magalong, 100% support tayo sa kanya. Pero since before, no, sinimulan niya ito sa 777. Tapos sinundan niya ng 30-30-30. Ngayon naman, umi-apple sa flood control. Nagpakita na ba siya ng ebidensya? Wala pa, di ba? Ang sinasabi nila palagi, may hawak akong ebidensya, may hawak akong mga dokumento. Putang ina, ipakita mo na yan. Kasi pag hindi mo pinapakita yan at iniipit mo yan, ang iisipin lang talaga namin, nagpapasikat ka lang kasi malapit na matapos yung termino mo bilang mayor. Last term niya na po ito. 2028, tapos na siya. So, syempre, politiko po yan. Alam naman po natin na baka mayroong ibang plano po yan. Natumakbo bilang senador, vice-presidente, o barangay captain. O, di ba? So, tinangay natin na continue natin to. Sabi dito. So, show up or shut up, sabi to ni Benny Abante. This was Manila Representative Benvenido Abante's challenge to Baguio Mayor Benjamin Magalong after the latter doubled down on his accusation linking House lawmakers to allegedly anomalous flood control projects. Okay. Ang sabi kasi ni Magalong, meron daw po siyang alam na mga congressman na sangkot sa flood control project. So, pangalanan mo na. Di ba? Actually, bilang isang mayor, may karapatan ka magdemanda eh. Sa totoo lang eh. Bilang isang mayor, mayroon kang karapatan magdemanda sa ombudsman. Pagkakaalam ko, pwede. Oh. So, sabi pa dito, continue natin Abante, who also sits as chair of the House Committee of Human Rights, said Magalong should instead do the honorable thing, appear to our hearings and name names, submit documents, and testify under oath. O, diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. But, sige. Continue muna natin bago tayo mainis. Okay, sabi dito, results beat rhetoric every time. If Mayor Magalong refuses to face the committee with evidence, then he is nothing more than empty can. Noisy but hollow. So para daw po siyang latang walang laman. Maingay, no, pero hollow. Kung puro bunganga lang po yung gagawin ni Magalong dito. Ano bang trip ni Magalong talaga, no? Di ba? Ewan ko. This developer after Magalong refused to apologize for calling the upcoming House Tri-Committee probe on flood control projects a moro-moro or a political drama. Okay. So ngayon kasi, no, meron kasing Tri-Com na mangyayari at imbestigahan nga daw po itong flood control project. So hindi daw po pupunta si Magalong kasi nga daw po, moro-moro lang daw po ito. So, ano ba talaga? May ebidensya ka ba talaga o wala? O nag-iingay ka lang talaga? Nakita ko talaga, no, marami po napaniwala si Magalong eh. Marami naniniwala kay Magalong, no? Pero kayo bang naniniwala kay Magalong? Ang tanong ko sa inyo, ulitin ko lang tanong nagpakita na ba siya ng ebidensya? Pag walang ebidensya, ibig sabihin nun, di ba,
walang special sa kanya. Kasi tandaan po natin, no, yung presidente nag-imbestiga na. Si Ping Lacson, nag-imbestiga na rin. No? Sabi niya, mukhang papangalanan niya na nga ata, yung mga congressman, pati mga senador, nasangkot po dyan sa flood control project. Sana nga gawin ni Ping Lacson yun. Di ba? Si Magalong, Anong drama ni Magalong? Anong kakaiba sa'yo para bigyan ka ng pagkakataon, no, ng gobyernong ito para pamunuan yung investigasyon? Kasi meron siyang interview dito eh. Pakita ko sa inyo muna. Okay. So, ito yung interview ni Magalong. Dito ko siya nahuli na talagang wala siyang alam. Tingnan nyo to Ito. Panoorin natin to. Kung tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Hindi naman ako accused doon. Huwag nila akong tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila. Okay, so ngayon, ang sabi daw ni Magalong, no, dapat daw po, tratuhin daw po siyang witness. Hindi naman daw po siya akusado. So, di ba may sabing akusado ka? Ayan tayo eh. Ayan na naman tayo eh. Wala po nagbabanggit na akusado ka. Ang sinasabi namin sa'yo, madaldal ka masyado, wala ka namang ebidensya sinasabi. Tayo mga kababayan, no, don't get me wrong, no, tayo po open po tayo kay Magalong. Open po tayo kahit kanino. Basta pag sinabi na, ito, may kasalanan to, mag-whistleblower ako, open po tayo dyan. Pero sana, bago ka magsalita, you should show us some evidence muna. Puta, puro ka daldal, wala ka namang ebidensya. 2 linggo ka nata nang nagdadaldal. Isang dokumento wala kang pinakita. Anong pinagkaiba mo sa chismosa? Kung ganun. Anong pinagkaiba mo sa mga chismoso? Baka yung alam mo, baka kinuha mo lang din yan sa mainstream media eh. Hanggang ganyan po yung ginagawa mo, especially ako, hindi ako maniniwala sa'yo. Kung puro ka lang daldal. Basic naman nun, men. Dati kang pulis, alam mo dapat yan. Bago magdaldal, dapat may ebidensya. Dati kang pulis, di ba? Continue, sige. Basta importante lang, diretsuhan lang usapan dyan. The contract alone at yung detailed unit price analysis, dyan mo na kagad makikita. Ebidensya na yan, pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanta ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron eh. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako mag-lead ng investigation na yan. Ayan sabi niya, gawin daw po siyang investigating unit, no? Isama daw po siya sa investigasyon, siya daw mag-lead. Okay? Siya daw mag-lead. So, ibig sabihin, mag-iimbestiga ka pa lang. Wala ka pang hawak. Di ba? Sabi niya siya daw, ang gusto niya daw mag-lead ng investigation unit regarding po sa flood control project. O kung may ebidensya ka pala, at napaka-confident mo, bakit mag-imbestiga ka pa? Hindi nakuha niyo yung point. May ebidensya ka na pala eh. May mga sinasabi ka ng mga pangalan eh. Sinasabi mo, di ba, na may mga congressman na sangkot. So, ibig sabihin nun, nagsalita ka na hindi pa pala 100% na sigurado yung sinasabi mo kasi kailangan pang imbestigahan? Come on, Magalong naman, para namang tanga-tanga tayo niyan. Para namang tanga-tanga naman natin yan. So ngayon mga kababayan, no, ito lang yung gusto kong sabihin dito eh. Okay? So tandaan po natin, no, na itong si Mayor Benjamin Magalong, no, kaya nga sabi ko nga sa inyo hindi majority po talaga ng mga politician madumi. Di ba? Siguro, bilang na lang siguro ng kakonti, no? Baka less than 50 politicians na lang po ata siguro sa Pilipinas yung walang bahid ng korupsyon, no? Pero si Magalong din po, nababalot din po ng kontrobersiya po yan. No, para ito, Councilor Files, Graft and Corruption, charge against Magalong. So ito nga po yung final ni na-meet ko yan eh, yung tumakbong vice mayor na babae.
Yan na ron. Yan na ron. So, yung problema niya dito, yung may kaso siya dito ng graph dahil po sa overpriced na lupa. No? Tapos ito, no, yung Baguio Mayor faces another malversation charge. So, ito naman po yung tungkol sa ano man tawag dito? Ito, naalala ko na. Yung sa Barangay Irisan sa Baguio, yung overpriced na barangay hall. 50 million. Putang na barangay hall, 50 million. O di ba tapos meron pa yan dito, no? Okay, yung Baguio's proposed billion peso market Bruhaha looms large in midterm polls, no? Ito naman, itong balita na to, yung gusto niyang ibenta, yung i-privatize yung Baguio Public Market. Nakapunta na ba kayo doon sa Baguio Public Market? Ganda doon. Oo. Tapos ito pa, ito malupit, no? Human trafficking on the rise in Baguio, most student involved. No? At syempre, mga kababayan, no? May mga problema pa rin po internal yung Baguio. Especially po sa tourist, no? So, nasubukan yung pumunta sa Baguio na walang sasakyan, yung nag-commute lang kayo. Pagpasok mo sa Baguio City, hirap na hirap po makakuha ng taxi doon. And then, by the way, no, na ano ko lang, experience ko lang yun. Pero ang point natin dito, mga kababayan, di ba? Sa dinami-dami po ng mga dinaldal ni Benjamin Magalong, may problema pa rin po yung mismong Baguio City. Yung Baguio nga, hindi niya maayos eh. Di ba? Kasi manghihialo pa siya sa usaping nasyonal. Kasi ang point natin dito, no, hindi ito yung first time na ginawa ni Magalong to eh. Ilang beses na po ito. So kung isang mayor po sa isang city, local lang po yan. So ngayon, kung nangyayari po siya ngayon sa usaping nasyonal, baka may planong sa national election po ito sa 2028. So ang tanong ko sa inyo, kayo ba, boboto nyo ba siya? Kasi national na yung pinapakailaman niya eh. Di ba? Nag-gets niyo yung point ko? Yung pinapakailaman po lagi ni Magalong, usaping nasyonal na sobrang out na po sa kanyang jurisdiction. So ngayon, napapaisip ngayon tayo, no, ano bang plano ni Magalong in the future? Kasi tandaan nga po natin na matatapos na po yung termino niya itong 2028. Di ba? So by the way, no, well, napaka-bullshit kasi nito, no? Mukhang ayaw niya rin pala pumunta sa investigasyon ng House. Para saan pa yung dinadaldal mo dyan? Kung di ka rin pala pupunta sa House. So gusto mo kasama ka ng presidente. Ano, sa pag-imbestiga, gano'n ba gusto mo? Mayor ka nga lang eh. Ano ba? Ang gulo niya, no? Ang gulo na. So kung yun, mga kababayan, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo kay Benjamin Magalong? In my own opinion, open po tayo kay Magalong. Pero sana maglabas po siya ng ebidensya. Bago magdaldal, sana may ebidensya. Ayun nga naman sinasabi natin eh. Kung wala siyang ebidensya, putang na tumahimik ka. Kasi hindi ka nakakatulong. Mas lalo ka pa nagpapagulo. O, di ba? So, yun, so agree ba kayo doon? Di ba? So, yun, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa Baguio City. So, thank you, salamat, and babush.